Hello Scorpio, welcome dito sa aking channel Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Scorpio. At ay November, general reading para sa lahat ng Scorpio. Okay, kung bago ka sa aking channel, please like, share, and subscribe. Pakipress ang notification bell button guys. Okay, thank you sa mga dati kong subscribers na nandito pa rin. Nakasubaybay, nakasuporta, nagko-comment. Appreciated ko po yung lahat ng nagko-comment. Okay. Kung napapansin nyo, minsan nagre-reply ako, nila-like and love ko yung comments nyo. Okay, ginagawa ko po yan after ng reading. Okay, first two cards, 1 and 2. Ace of Cups and 2 of Cups. Okay, ano yung blessings na para sa mga Scorpio ngayong November? Blessings. Okay. Blessings on your family. Wow. And ano pa ba ang messages? Scorpio. Power over difficulty. Ang galing. Okay, Scorpio. So, kung makikita mo dito, Scorpio, meron na magkasunod ditong number. So, pag sinabing sunod-sunod yung number mo, ibig sabihin, magkakasunod na pangyayari to. So, eto ay pwedeng day 1, day 2. Parang ganun. So, nakikita natin dito na emotionally, regarding family, kasi nakafocus ka sa family ngayon. So, this November, lahat ng mga biyaya na posibleng papasok sa buhay mo is related sa emotional, related sa pamilya, related sa friendship, sa partnership, or sa kung ano pa man. And number 5 siya, 32. Yung iba sa inyo dyan, pwedeng marami kayong pinagdadaanan ng mga emotional issue, burdens, emotional, ang tawag dito, yung mga inner battles, parang ganon. So, now, this month of November, starting this month of November, may power ka over difficulty. So, marireclaim mo yung power mo, makukuha mo kung ano yung mga nawala sa'yo, makakamit mo ulit kung ano yung mga ipinagkait sa'yo ng universe. So, reclaiming your power, empowerment. So, ibig sabihin, no more worries, no more delays, on the way ka na papunta doon sa blessing mo. And first blessing mo is nakikita natin na emotionally sobrang magiging stable yung relationship mo sa romantic relationship, friendship, family, or ano pa man. So makakatanggap ka siguro ng love letter, lilipat ka sa bagong bahay, meron sa inyo ditong makakatanggap kayo ng congratulatory message, and posibleng yung single may in love ka this month, or posibleng may mga forgiveness, and then may mga reconciliation, apology, exchanging of gifts, or kung ano man to na posibleng magdadala sa iyo ng happiness, joy, and prosperity, balance, and security, lalo na sa usaping puso. Okay. Okay, first card natin sa last deck is King of Wands. May iba sa'yo dito na parang sinasabi na in terms of relationship, in terms of money, in terms of career, sobrang abala kayo ngayong buwan ng November. So, marami kayong ginagawa sa ngayon, or marami kayong dapat gawin, or marami kayong dapat na asikasuhin. So, napaka-busy nyo. Nagbo-multitask yung iba. Yung iba ay hindi na natutulog ng maayos kasi nakafocus sila sa ginagawa nila. And emotionally balanced talaga yung nangyayari sa buhay mo ngayon. So, kung for the past few months or few years, hindi masyadong balance yung buhay mo, lalo na sa usaping financial and emotional, this month of November, magiging balance siya. Kasi, unang-una, sa pamilya, walang masyadong gulo, walang masyadong away, may understanding, medyo mabawasan yung mga issues. May pwedeng, kasi ito 6 and 8 money siya, so nakikita natin na busy yung iba sa pagsisave ng pera, nag-iipon yung iba ng pera, yung iba is nakafocus sila sa
pag-invest sa kanilang pera, or kung may negosyo sila, doon sila nakafocus. Okay. Okay, yung iba naman sa inyo, if ever may negosyo kayong gustong buksan, may gusto kayong simulan na partnership, it's either kasal or pwedeng bagong relationship na gusto nyong papasukin sa buhay, may mga pagkakataon kayo ngayong November na parang makukonfuse ka, okay? Confusion, which is normal naman yun kasi, diba? Ganun naman talaga sa una. So, nakikita ko sir dito, if ever man confusion yung nararamdaman mo, kung wala kang alam, like kung yung iba gustong maghanap ng bagong trabaho, bagong bahay, bagong location, or kung may mga bagay-bagay ka hindi maintindihan, huwag ka nang magdalawang isip, magtanong ka sa mga dalubhasa or sa mga taong may alam. Okay? Okay, High Priestess, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition, makinig ka sa iyong puso. Okay? Nakikita ko siya dito na may mga emotional problems ka talaga, and then physical health problems na posibleng ma-overcome mo this November. So, may mga masakit ka sa katawan na pwedeng gumaling na, or pwedeng may mga, yun, problema sa pera na pwedeng masolusyon mo na. Okay. So, Nine of Cups, sinasabi sa'yo na, yun nga, it's a confirmation na maraming celebration, maraming dahilan ka this month para mag-celebrate. Kahit sabihin natin may mga issues sa money, like may mga lack of money or pwedeng scarcity, still may rason ka pa rin para mag-enjoy, para magpasalamat. Okay? Everything happens for a reason. Okay, may rason ng lahat. Isang napaka parang mabilis na windfall. Alam, magic siya eh, 'di ba? Parang magician. So, isang napakabilis Scorpio na money ang posibleng darating sa iyo. So, pwedeng matagal mo na siyang hinihintay pero hindi ka na umaasa na darating pa siya. And last card natin is 3 of Swords. 3 of Swords and then 5 of Wands. Ito lang yung kailangan mong iwasan. Umiwas ka sa tukso ng pakikipag-away, pakikipagkompetensya, pakikipagsagutan, debate, or kano pa man. So, make sure na umiwas tayo para hindi tayo masaktan. At the same time, hindi tayo makasakit ng ibang tao. So, sinasabi ng Bira sa'yo na kailangan mong iwasang maging sensitive ngayong buwan ng November. May power ka to parang reclaim yung power mo from difficulty, diba? Pero hindi naman yung parang kailangan natin na maging aggressive sa mga actions natin na pwedeng maka-offend tayo ng ibang tao. So yun, iwasan yung pagpapakitang gilas, parang ganon. So ano lang, simple lang, go with the flow, simple lang, kung ano yung meron sa atin, appreciate it, be thankful, parang ganon. Thank you guys and see you again. Bye!